Breaking news, isang carrier strike group ng China, dineploy sa Philippine Sea. Ang Liaoning Carrier Strike Group ng People's Liberation Army Navy ay naglakbay patungo sa West Philippine Sea noong Miyerkules. Ito ang unang paglalakbay ng Liaoning Carrier Strike Group sa Western Pacific mula nung matapos itong i-repair noong March 2024. Ang CNS Liaoning kasama ang mga destroyer na CNS Chengdu 120 at CNS Huainan 123 ay nakita 130 miles sa northwest sa Utsuri Island bandang 7 p.m. noong Martes ayon sa isang release noong Miyerkules mula sa Joint Staff Office ng Japan. Isang pangkat ng 3 barko ng People's Liberation Army Navy Surface Action ang sumunod na malamang na bahagi rin ng Liaoning CSG. Ang Liaoning CSG ay naglayag patimog sa isang lugar na 43 miles west sa Utsuri Island at pagkatapos ay naglayag patimog sa pagitan ng Yonaguni Island at Iriomote Island upang makapasok sa West Philippine Sea mula Martes hanggang Miyerkules. Ang Yonaguni Island ay matatagpuan 67 miles sa silangan ng Taiwan at ang mga barko ng People's Liberation Army Navy ay madalas na dumadaan sa mga tubig sa pagitan ng Yonaguni Island at Taiwan. Naglagay ang Japan ng isang radar at isang unit ng electronic warfare sa isla upang subaybayan ang mga paggalaw ng China sa lugar at ang US Marine Corps ay naglagay ng isang mobile radar doon noong Agosto bilang bahagi ng military exercises ng Marine Corps Japan Self-Defense Force. Ito ang unang pagkakataon na ang isang carrier ng People's Liberation Army Navy ay naglayag sa pagitan ng Yonaguni Island at Iriomote Island. Ang Chinese Coast Guard ay naglayag sa contiguous zone ng Japan habang naglalayag sa pagitan ng Yonaguni Island at Iriomote Island na hindi katanggap-tanggap sa Japan, sinabi ni Hiroshi Moriya, Deputy Chief Cabinet Secretary ng Japan sa isang press conference noong Miyerkules. Ipinarating ng Tokyo ang kanilang serious concerns sa Beijing, sabi niya. Ang contiguous zone ay isang bahagi ng tubig na nagsisimula mula sa 8 nautical miles limit ng teritoryo ng isang dagat ng bansa at nagtatapos sa 20 nautical miles mula sa baseline ng isang bansa. Ang mga bansa ay may limitadong karapatan sa lugar na ito na nagpapahintulot sa kanila na gumawa ng aksyon lamang laban sa paglabag sa kanilang mga batas at regulasyon sa customs, fiscal, immigration o sanitary sa loob ng kanilang teritoryo o territorial na dagat. Pumunta naman tayo sa bansang Russia. Alam nyo ba 1,000 sundalo ang nawawalan ng buhay sa militar ng Russia? Hindi ito ang inaasahan ni Vladimir Putin para sa gera sa Ukraine. Nais niyang mabilisang pagsakop, isang mabilis na operasyon na matatapos sa loob ng ilang linggo para makuha ang mga teritoryong sa tingin niya ay para sa Russia. Halos magtagumpay siya, umabot na ang mga sundalo ng Russia sa gilid ng Kiev. Ngunit napaurong sila dahil mas malakas ang depensa ng Ukraine kaysa sa inaasahan niya. Sa kabila nito, inaasahan ni Putin na makapag-recover sila, palakasin ang puwersa at muling umatake. Sa halip, ang sitwasyon ay naging mas komplikado kaysa sa inaasahan. Bukod sa mas matapang na paglaban ng Ukraine, dumagsa rin ang suporta mula sa iba't ibang bansa. Biglang napalakas ang maliit na hukbo ng Ukraine gamit ang mga modernong armas na mas nakapagbigay sa kanila ng laban kontra Russia. As of May 2024, nabawi na ng Ukraine ang 54% ng mga teritoryong nakuha ng Russia sa simula ng gera at 18% na lang ang kontrolado ng Russia. Ngayon, parang gantihan na lang ang labanan at kahit manalo pa ang Russia, magiging Pyrrhic victory ito. Ibig sabihin, sobrang daming buhay ang kapalit. Para itong meat grinder para sa mga sundalong Ruso. Araw-araw, nasa 1,000 na sundalo ng Russia ang nawawala dahil sa taktika ni Putin na padalhan ng tao ang frontlines, umaasa na ma-overwhelm ang mga puwersa ng Ukraine. Kaya ngayon, ang tanong na sasagutin natin sa video na to, bakit ito nangyayari? Paano napunta ang Russia mula sa halos pagsakop sa Ukraine sa loob ng ilang linggo? Sa sitwasyong araw-araw, napakalaki ng casualties nila. Noong May 2024,
Tinatayang umaabot sa 1,200 sundalo kada araw ang nawawala sa Russia, ang pinakamataas na bilang simula ng gera. Ayon sa UK, nasa 500,000 na ang bilang ng mga sundalong napatay o nasugatan mula noong February 2022. Mas konserbatibo ang ulat ng US na nagsasabing nasa 350,000 ang casualties. Sa kabila ng pagkakaibang ito, malinaw na higit pa sa inaasahan ang bilang ng nawawalang sundalo. Bilang tugon, noong 2022 ng September, nag-recall sila ng 300,000 reservist. Ngayon, halos depleted na ang reserve force na iyon. Ang mga ulat na ito ay kasabay ng pag-intensify ng atake ng Russia sa Ukrainian positions sa Kharkiv region. Ang Kharkiv, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Ukraine, ay napaka-importanting target ni Putin, both strategically at symbolically. Kung makukuha nila ito, malaking propaganda win ito para sa Russia at makakapagpabagsak sa moral ng Ukraine. Sa strategic side naman, ang Kharkiv ay may pinakamalaking natural gas reserves ng Ukraine na importante para sa energy self-sustainability ng bansa. Malaking contributor din ito sa ekonomiya ng Ukraine. Pang-third ito sa GDP contributors noong 2019, nag-aambag ng 6.3%, kaya gustong-gusto ni Putin makuha ang Kharkiv. At para dito, handa siyang magpadala ng napakaraming sundalo, kahit gaano pa karami ang mamatay. Ayon sa Kyiv Independent, inihalin tulad ng mga sundalong Ruso ang labanan sa isang meat grinder kung saan tila bulag ang mga opisyal sa dami ng mga sundalong pinapadala na walang malinaw na layunin kundi ang mamatay. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang taktika na ginamit noon ng Russia na kalaunan ay pinili ni Putin na gamitin muli sa Kharkiv. Upang mas maipaliwanag, tignan natin ang Battle of Avdiivka. Nangyari ito mula October 2023 hanggang February 2024, 130 araw kung saan ginamit ng Russia ang parehong taktika na gamit ngayon sa Kharkiv. Sunod-sunod na sundalo ang ipinapadala. Ang estimate ng losses sa Avdiivka ay iba-iba. Ayon sa isang Russian blogger, nasa 16,000 sundalo ang nawala kasama ang 300 armored vehicles. Sabi naman ng Ukrainian military, mas mataas pa ito. Nasa 47,000 sundalo daw ang casualties. Parang pareho ng sitwasyon ngayon sa Kharkiv, pero mas malaki ang teritoryo ngayon, kaya parang pinalaki lang ni Putin ang taktika niya. Ang sitwasyon sa Bakhmut ay nagbibigay ng paralel sa kasalukuyang labanan sa Kharkiv. Sa loob ng 1 taon, nagpatuloy ang labanan sa Bakhmut at kahit nakuha ito ng Russia noong May 2023, dumaan sila sa matinding casualties. Ayon sa Newsweek, umabot sa 100,000 sundalo ang nasawi sa huling 4 na buwan ng labanan sa Bakhmut. Nakasanayan na ni Putin ang ganitong taktika, kahit mabagal at mataas ang casualties, karaniwang nagiging matagumpay sa huli. Subalit, sa Kharkiv, mukhang hindi epektibo ang ganitong diskarte. Sa ulat ng Kyiv Independent noong June 2024, after ilang buwang labanan, maliit lang ang nagawang progreso ng Russia sa Kharkiv. Habang nakuha nila ang buffer zone sa border ng Russia at Kharkiv, halos wala silang naitulak sa loob ng rehiyon. In fact, napigilan ng Ukraine ang offensive ng Russia noong Hunyo. Ayon kay NATO Secretary General Jens Stoltenberg, they tried and they failed. They made very small gains and they are paying a very high price. Ang wave infantry tactics ng Russia, tulad ng ginamit sa Avdiivka at Bakhmut, ang isa sa kanilang pinakamalaking advantage sa gera. Mas malaki ang populasyon ng Russia kaysa sa Ukraine at mas malaki rin ang military nila, kaya mas marami silang recruit. Pero ang dami ng casualties ay napipilitan silang magpadala ng mga sundalong kulang sa training. Tandaan natin ang puntong ito. Importante ito mamaya. Sa ngayon, mukhang okay lang kay Putin na magpadala ng wave after wave ng sundalo sa Kharkiv, kahit gaano karami pa ang mamatay. Ito ang isa pang dahilan kung bakit parang hindi alintana ni Putin kung gaano karaming sundalo ang nawawala basta't manalo siya. Pinapakita ito ng willingness niyang gamitin ang mga ex-convicts bilang sundalo. Sa isang ulat noong October
2023, sinabi ng Euronews ang tungkol sa dalawang tao. Si Denis Stepanov na inaresto dahil sa pagsunog ng bahay at pagpatay ng dalawang babae sa Siberia, at si Vladimir V na pumatay sa anak ng kanyang asawa. Pareho silang dating miyembro ng Wagner Mercenary Group na pinapadala ni Putin sa front lines. Ayon sa Euronews, marami pang convict tulad nila ang napasama sa Wagner Group na inakusahan ng iba't ibang war crimes. Pero wala itong pakialam kay Putin basta't manalo siya. Ni hindi nga niya iniintindi ang kaligtasan ng mga taong bumabalik sa Russia. Sa pagbigay niya ng mga pardon sa mga convict na naglingkod sa Ukraine, nilalagay niya sa panganib ang mga mamamayan ng Russia. Pero wala siyang pakialam basta't magtagumpay siya sa gera. Bilang kapalit ng serbisyo, ipinangako sa kanila ang kalayaan. Pero tulad ng nasabi natin kanina, halos 20,000 sa kanila ang namatay sa Bakhmut. Suportado ni Putin ang paggamit ng mga convict bilang sundalo. Nang year 2022, sinabi niya na ang mga lumaban para sa bayan ay tinutubos ang kanilang mga kasalanan sa harap ng batas at ng lipunan. Sabi pa niya, lahat ng tao ay maaaring magkamali at sa pamamagitan ng pagbubuwis ng buhay para sa bayan, natutubos daw nila ang kanilang mga kasalanan. Ang pagbubuwis ng buhay ang eksaktong ginawa ng mga dating convict na ito. Ang ilang nakaligtas mula sa Bakhmut ay nagsabi na parang pinapatay na lang silang parang mga lamok, habang ang isa sa kanila ay nagdala pa ng granada sa kanyang vest upang pasabugin ito sakaling mahuli siya ng mga sundalo ng Ukraine. Lahat ng ito ay nagpapatunay sa kawalang pakialam ni Putin kung sino ang ipinapadala niya sa Ukraine o kung ano ang ginagawa ng mga sundalo doon. Hindi rin siya nagpapakita ng malasakit sa kanyang mga kababayan. Sa pagbibigay niya ng mga pardon sa mga dating convict na lumaban sa Ukraine, inilalagay niya sa panganib ang mga mamamayang Ruso na makakasalamuha ng mga ito pagbalik nila. Ayon sa Euronews, may mga ulat na nagsasabing may mga dating sundalo na nakabalik sa Russia at pumatay pa ng mga sibilyan. Pero wala itong halaga kay Putin, basta't manalo siya sa digmaan. Ang bawat sundalong tumatangging sumali sa laban ay pwedeng makulong ng hanggang 10 taon. Ibig sabihin, handang sirain ni Putin ang buhay ng mga ayaw sumama sa kanyang gyera. Sobrang tindi ng parusa na noong October 2023, may mga ulat mula sa US na nagsasabing may mga sundalong Ruso na pinapatay kapag sila'y umatras sa Avdiivka Offensive. Maliwanag ang mensahe para sa mga sundalo: mamatay sa laban kontra Ukraine o patayin ng sarili nilang bansa. May halong racism din ang recruitment strategy ni Putin ayon sa The Hill. Ayon dito, pinipilit ng General Staff ng Russia na mag-recruit mula sa mga rehiyong hindi ethnically Russian na kadalasan ay mahihirap dahil sa layo nila mula sa mainland ng Russia. Ang ideya dito, kaya nilang mag-recruit sa mga lugar na ito sa pamamagitan ng pag-aalok ng pera. Parang iniisip ni Putin na mabibili niya ang buhay ng mga tao para sa kanyang layunin. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng isang leader na handang isakripisyo ang sinuman sa harapan ng giyera sa Ukraine. Bumabalik tayo sa realidad na nawawalan ng 1,000 sundalo kada araw ang Russia. Wala itong pakialam si Putin. Sa dami ng tao sa Russia, parang palit-palit lang para sa kanya ang buhay ng mga sundalo. Ipinakita na ni Putin na willing siyang gumamit ng ex-convicts para manalo kahit ano pa ang maging epekto nito sa hinaharap. Pati mga ayaw lumaban, ikinukulong niya. Nag-hire na rin siya ng kahit sino, mula kahit saan, basta handa silang lumaban para sa Russia. Isang halo ng desperadong paraan para mapuno ang military at diktatorial na approach sa digmaan. Lalaban at mamamatay para sa Russia dahil iyon ang utos ni Putin. Ang kawalan ng malasakit ni Putin sa hinaharap ng libu-libong sundalong ipinapadala niya sa frontline ay nagdudulot ng mas malaking problema. Kulang sa training ang mga sundalo. Ito ang pangatlong dahilan kung bakit nawawalan ng 1,000 sundalo ang Russia bawat araw. Sa simula pa lang ng giyera, may mga opinyon na tungkol sa kakulangan sa training ng mga sundalo, lalo na noong pumasok na sa 2nd taon ng digmaan.
Noong May 2023, naglabas ang Newsweek ng article na nag-e-examine sa isang British intelligence assessment na nagsasabing ang ground forces ng Russia ay binubuo ng mga poorly trained na reservists. Ibig sabihin, ang mga 300,000 conscripts na ipinilit ni Putin na lumaban noong Setyembre 2022. Ayon pa sa report, ang mga reservists na ito ay gumagamit ng lumang kagamitan, kaya't hindi lang sila halos walang training, kundi wala pa silang maasahan sa kanilang gamit. Bukod sa kakulangan sa training, nawawalan na rin ng mga veteranong sundalo ang Russia at napipilitan ang mga reservists na walang gaanong karanasan na humarap sa mga komplikadong operasyon. Dahilan kaya marami sa kanila ang namamatay o nasusugatan sa labanan. Ang dami ng namamatay na sundalo ng Russia ay nag-udyok sa kanila na baguhin ang kanilang paraan ng pag-training. Ayon sa ulat ng Newsweek, noong December 2023, binabago na nila ang training methods para masanay ang mga recruits sa matinding combat operations. Ayon sa ulat, nawalan na ang Russia ng 87% ng active duty ground troops pagsapit ng December 2023, lalo na dahil sa mga labanan sa Avdiivka at Bakhmut. Sinabi ng Kremlin-aligned Russian newspaper na Izvestia na iniangkop na ng Russia ang training para tulungan ang mga sundalo na mag-survive sa matitinding sitwasyon. Pansinin nyo, ginamit nila ang salitang survive imbes na manalo. Nag-draft din ng Russia ng isang dokumento para i-outline ang mga pagbabagong ito sa training. Ayon kay Colonel Alexander Parenzhev ng Plokhanov Russia University, layunin ng mga pagbabagong ito na tukuyin ang mga kakulangan ng kanilang mga tropa. Ang physical training ang magiging batayan para magawa ng mga sundalo at opisyal ang kanilang mga combat mission at makasurvive sa hirap ng labanan, ani Parenzhev. Dahil dito, pinag-iisipan na ng Russia na magbigay ng pay bonuses sa mga sundalong mahusay sa physical training na aabot ng 15 hanggang 100% ng sahod. Pero kahit na alam ng Russia ang mga kakulangan sa kanilang training, mukhang huli na ang lahat at mas masama pa, walang kasiguraduhan na sapat na ang pagbabagong ito para sa lahat ng sundalong ipinapadala nila sa Ukraine. Noong March 2024, nireport ng Business Insider ang isang article mula sa Washington Post kung saan kinwento ng mga sundalong Ukrainian ang kanilang nakita sa labanan sa Avdiivka. Sabi ng mga sundalo, maraming sundalong Ruso ang naguguluhan sa kanilang mga tungkulin na nagpapakita ng malalaking inconsistencies sa kanilang pagganap. May mga sundalong may basic uniforms at rifles lang, habang ang iba naman ay may mas advanced na gamit, ayon kay Shved, isang Ukrainian marksman. Ibinahagi rin ng mga sundalo ang wave-based approach ng Russia na nagpapadala ng 3 wave ng mga inexperienced, poorly trained at matatandang sundalo sa isang araw. Muli, bumabalik tayo sa meat grinder approach ni Putin. Para sa kanya, okay lang na mawala ang dose-dosenang sundalo basta makapatay ng 1 o 2 Ukrainian. Ang Institute for the Study of War ay mas malalim pang nag-imbestiga tungkol dito. Ayon sa kanila, alternating ang tactics ng Russia sa kanilang wave attacks. Kung ang unang wave ay binubuo ng inexperienced na sundalo, ang kasunod ay mga veteranong sundalo na mas handang lumaban. Sa madaling salita, ginagamit ni Putin ang alternating wave attacks para maubos ang amunisyon ng Ukraine, habang ang mga veteranong sundalo ang papasok para magdulot ng mas malaking pinsala, umaasa na hindi na makakalaban ng maayos ang mga Ukrainians. Ang diskarte ni Putin sa giyera ay nagpapakita ng kawalan niya ng pakialam sa buhay ng mga sundalo. Ang tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap na mga customer service ng tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na-late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito.
200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo, pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng Tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!